Mapagpalang araw po. Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Barangay 90 po. Dati po siya nanungkulan dito. Po, kagawad at saka chairman. Ngayon hindi na po siya. No? Nandito tayo pang magbahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos mula sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay nababasa po natin sa Biblia lamang. Bagamat yung mga dyaryo, kung minsan may mga portion sa dyaryo, maliit lang na parte naman yon. May mga word of God na nakalagay din doon. Pero kung gusto mong matutunan ang salita ng Diyos, siyempre gagamit ka ng Biblia. Kagaya natin, tayo gumagamit ng Biblia. Ito pong Biblia, The Gideon International, binigay ng mga grupo ng Gideon. Yun namimigay ng Biblia. Na walang bayad. Hindi kasi binibenta ito, bawal sa kanila. May pinagbabawal, ibebenta. Tayo ngayon ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Siyempre, muna natin gagawin, lalapit tayo sa Diyos. Ano po, sa pamagitan ng panalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, samahan mo kami ng aming pag-aaral ng iyong salita. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa isang talata ng chapter 26 ng Mateo sa 36. At isinama sila ni Jesus sa isang lugar na tinatawag na Getsemani. Sinabi niya sa kanyang mga alagad, dito muna kayo. Mananalangin ako sa dako roon. 37. Ngunit isinama niya si Pedro at ang dalawang anak ni Zebedeo na nagsimulang mabagabag at maghirap ang kanyang kalooban. 38. Sinabi niya sa kanila, ang puso ko'y tigid ng hapis na halos ikamatay ko. Maghintay kayo rito, magipagpuyat sa akin. 39. Pagkalayo niyang konti, nagpatira pa siya at nanalangin, Ama ko, kung maaari layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Gayunman, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Yan ang sinabi ni Jesus Christ sa kanyang panalangin. Alam niyo po itong Getsemani na ito, sa aking panonood po sa YouTube, sa mga international vloggers, nakita ko na po ito sa kanilang palabas. Tinuro nila mismo kung saan lumuhod si Jesus at yung bato at saka yung alaman. Ibig sabihin, ganun na ba katagal yung puno na yon? Siyempre yung bato hindi naman magbabago yun eh. Pero yung puno, ganun na ba katanda? Na sinasabi ng mga vlogger, na mga iba, foreigner, yung iba, meron tayo mga kapwa Pinoy. Doon daw. At yung lugar na yun, binakuran nila. Parang, pag nagpunta ka doon, may kasama kang guide, yun, ipaliliwanag nila sa'yo. Doon daw, nanalangin si Jesus. Ito yung ginasa natin. Yung malapit na siyang mamatay. At doon din daw nangyari, yung pagdampot kay Jesus, yung paggalik ni Judas. Sinasabi na, kinukwento nila. Ano po? So, ang sabi ni Jesus dito, tandaan nyo, kung maaari, ang sabi niya sa Diyos, sa kanyang panalangin, nananalangin siya rito eh. Kasi lumayo siya konti, kasama sila Pedro. Sa yung anak ni Zebedeo na si Juan at Santiago. Dito muna kayo, sabi niya, lalayo ako ng konti at mananalangin ako. Ang kahilingan niya,
Sana hindi na niya sapitin ang kamatayan sa krus. Yun ang ibig sabihin nito. Pero, nangibabaw pa rin sa kanya ang ganitong kataga. Oh. Ulitin natin sa 26:39 ng Mateo. Pagkalayo ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari, layo mo sa akin ang saro ng paghihirap na ito. Yung pagpako sa krus, kamatayan. Gayon man, huwag ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo ang mangyari. Si Jesus po, anak ng Diyos na buhay. Siya po'y naging masunurin sa kanyang ama. Dito po sa Hebreo, chapter 5, meron po nakasulat ng ganito, babasahin natin. Verse 5. Hebreo 5 ay 5. Dahil diyan, nang si Kristo inanawag sa sanlibutan, dito po sa mundo natin, sinabi niya sa Diyos, ang mga hain at tandog na mga hayop ay hindi mo ibig. Kaya tinihanda mo ang aking katawan upang maging hain. 6. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at mga handog dahil sa kasalanan. 7. Kaya sinabi niya, narito ako, O Diyos, upang tugdin ang iyong kalooban. Ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin. Anong role ng ating Panginoong Yesus? Tugdin. Sundin. Ang alin? Ang kalooban ng Diyos. Kaya nung nananalangin siya, una sabi niya, Ama, huwag sana dumating sa akin ng paghihirap na ito. Pero anong sabi niya? Mali ito. Mali. So, ang kalooban mo ang dapat mangyari. Yung kasi nakalagay dito Sa binasa nating Hebreo, chapter 10, 5, 6, 7. Dito wala pa sa lupa si Jesus Nasa langit pa lang siya. Isusugo pa lang dito sa lupa. Kaya ginawa ng Diyos, nilahanan niyang isang katawan na gaya ng katawan natin na may laman at dugo upang siyang maging andog sa ating mga kasalanan. Kaya kung nung nananalangin siya, talagang hirap na hirap ang nakalooban niya kasi nga, alam niya, darating ang kahirapan ng kamatayan ng kanyang buhay. Kaya sabi niya, sundin ang kalooban mo. Ngayon, tayong mga tao, kaya ba natin gayahin yung ginawa ni Jesus? Pwede natin sabihin sa Diyos, Diyos ko, sundin ang kalooban mo. Pwede ba natin isigaw yan? Paano kung mayaman ka? Kalooban ng Diyos. Nung may nagtanong sa kanya na isang mayaman, sa panahon niya, sabi nitong binata pa, mayaman na, religyoso pa. Tinanong niya si Jesus, Guro, sabi, teacher, or master, anong gagawin ko para makamit ko yung buhay na walang hanggan? So sinabi ni Jesus yung dapat tuparin niya, sabi ng binata, natupad ko na yan. Yung wag kang papatay, wag kang ganito, ganyan. Sige, sabi niya, natupad mo na ba?
Ah, ano sunod na sinabi ni Jesus? Sige, umalis ka. Ipamigay mo yung kayamanan mo sa mga mahirap. At pagkatapos, bumalik ka at sumunod sa akin. Ah, yung binatang mayaman na ito, ang gusto niya magkamit ng buhay na walang hanggan. Para magkamit ka ng buhay na walang hanggan, sabi ni Jesus, bumalik ka at sumunod sa akin after nang may pamigay mo yung kayamanan mo sa mga taong mahirap. Ah. Pagsunod. Kaya si Jesus, anong sabi ni Jesus? Mali ito. Ama, sundin ko kalooban mo. Di ba? Nasa tayong buhay sa langit. Sino bang ayaw makarating ng langit? Yan tanong. Kaya mo ba sumunod sa Diyos? Yun lang eh. Wala na. Mahirap ba yun, kaibigan? O, kaya halimbawa yung mayaman. Mayaman ka. Hindi mo ba kayang ipamigay yung pera mo sa mga mahirap? Utos ni Jesus eh. O, sige, nagawa mo na itong mga ganito. Sabi niya kay mayaman. Sige, umalis ka, pamigay mo yung kayamanan mo sa mahirap. Tsaka ka bumalik, ha? Tsaka ka susunod sa akin. Yun ang parahan, kaibigan, para magkamit ka ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa langit. Tignan natin yung sulat ni Santiago. Ito. Sa 2:5. Meron nakalagay dito na ganito. Santiago 2:5. Tignan ninyo, mga kapatid kong minamahal. Hinilang ng Diyos ang mga duka sa sanlibutan upang maging mayaman sa pananampalataya, maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa Kanya. Oh. Ito. Anong sabi ni Santiago? Maging mayaman sa pananampalataya. Hindi mayaman sa material na bagay. Kasi po pag namatay tayo, kahit ikaw pa yung pinakamayaman sa buong mundo, hindi mo rin madadala ang kayamanan mo. Naalala ko naman yung kwento, yung mag-asawang inchik. Itong mag-asawang inchik na ito, mayaman sila. Ang sabi, nag-usap sila. Darling, sabi ng lalaki, kung sino man ang mamatay sa atin, yung kalahati ng ating kayamanan, ipadala. Bawa, namatay yung lalaki, ipadadala yung kalahating kayamanan. O kung mamatay yung babae, ipadadala yung kalahating kayamanan. Entonces, may usapan ng mag-asawa. At namatay yung lalaking inchik. Etong babae ngayon, dapat ipadala yung kalahati ng kayamanan. Kasi yun ang kasunduan nila eh. Pero mahutak yung inchik na babae. Naglabas siya ng cheque. Yung manager check. Sinulat niya yung kalahati ng kayamanan. Sabi niya sa asawa niya, habang nasa tawol siya, Darling, narito na kayamanan na kalahati. Inilagay sa palad, sa kamay. Hanggang sa ganun kalagay, tuso pa rin yung babaeng inchik eh. Di ba? Sa tao talagang mahirap po yan. Pero sa Diyos hindi. Kaya tayo bilang mga tao, dapat maging masunurin po tayo sa Diyos. Kung gusto natin magkaroon ng pwesto doon sa langit.
Ano? Ang pagsunod natin sa Diyos. Itong sulat ng Panginoong Yesus doon sa Mateo 6:10. Basahin natin ha. San Mateo 6:10. Ang sabi ron, sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Sino yung pupunta ng langit? Yung tutupad sa kautusan ng Diyos, yung tutupad sa Diyos dito sa lupa. Kasi liwanag sundin nawa ang iyong kalooban ng Diyos dito sa lupa na ginalalagyan natin tulad ng sa langit. So, ibig sabihin, yung makasunod dito sa lupa, sila po yung makakapiling ng Diyos doon sa langit. Kaya yung lalaking mayaman, binata, hindi po siya nakasunod. Kasi umalis siya, nilayasan si Jesus. At umalis ang binatang mayaman. Diyan po pumapasok yung sinasabi ni Jesus na hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawa. Panginoon at kayamanan. You cannot serve two master. Kailangan isa lang ang pipiliin mo, yung kayamanan o yung Panginoon. So yung binatang mayaman, ang pinili niya yung kayamanan niya. Na kung saan ang kayang kayaman ay nandoon ang kanyang puso. Wala siyang pagmamahal sa Diyos. Gusto niya makapiling ang Diyos pero ayaw niya sumunod sa Diyos. Kahit naman dito sa lupa pag ang tatay mo merong ari-arian na maganda, bumili ng isang property sa magandang lugar. Bilang anak, ano sasabihin mo? Isa ako sa mga tagapagmana ng tatay ko dyan. Habang kasama mo yung tatay mo, hindi ka marunong sumunod sa tatay mo. Pagkamatay ng tatay mo, yung pala kayamanan, pinamana sa doon sa mga kapatid mong masunurin. Dahil hindi ka sumunod, walang naiwan. Ngayon magre-rebelde ka. Hindi po pwede yan. Kailangan meron akong party dyan. Wala na. Tapos na yung last will and testament mababago pa yan. Hindi na. Patay na yung tatay mo Kaya dito pa lang sa lupa, pag hindi ka rin sumunod sa tatay mo, hindi ka rin kalulugdan ng Diyos. Kasi ang utos ng Diyos sa anak, sundin mo magulang mo. Tatay mo, nanay mo. Kung nandyan pa, halimbawa, ang lolo mo, ang guardian mo, sumunod ka doon. Kung halimbawa, ang guardian mo, yung kuya mo, doon ka. O guardian mo, yung tsuhin mo, doon ka. Kung wala ka na magulang. Kailangan, ganito kasimple yan. Ang tahanan, ang tatay ang ari. Hanggat nabubuhay ang tatay mo, sumunod ka sa kanya pag nakatira ka sa bahay ng tatay mo. Yun ang batas Kung ayaw mo sumunod sa tatay mo, lumayas ka. Marap ka ng ibang bahay, doon ka tumira. Ayaw mo magpasakop sa iyong tatay Ayaw mo magpasakop sa iyong nanay. Ang gusto mo, parang ikaw yung nanay, ikaw pa rin yung tatay. Hindi po pwede yun. Hindi papayag ang Diyos sa ganung ugali. Kaya yung tatay at nanay, sila yung unang ministro ng tahanan. Kaya ang utos sa mga magulang, turuan nyo ang inyong mga anak. Anong ituturo? Salita ng Diyos. Bakit? Pag hindi naturuan yan, baka maging masama yan, kaibigan. Alam nyo, sa ibabaw ng lupang ito, napakahalaga ang pagsunod. Kung sa magulang mo hindi ka makasunod, sa Diyos pa.
Yung magulang mo na nakikita mo, hindi mo sumasunod, yung pakayang Diyos na hindi mo nakikita, ang susundin mo? Ganun lang kasimple yung kaibigan. At pag hindi ka sumunod sa magulang mo, lagot ka sa Diyos. Ayaw ng Diyos na ganyan. Kaya nga sinasabi ko po, ang unang ministro ng Diyos ang magulang mo. Kaya dapat sumunod tayo sa ating mga magulang. Then at saka tayo sumunod sa Diyos. Gaya na sinasabi ng Biblia. Masunod nawa ang iyong kalooban. Sino kalooban? Mateo 6:9. Ama namin nasa langit. Yung amang nasa langit, spiritual, yun po ang ating dapat sundin kung gusto natin makarating sa piling ng Diyos. So hanggang dito na lamang kaibigan, ang pagsunod na harang na binahagi sa atin ng Panginoon Diyos ay sa kasulatan. Salamat Panginoon Diyos, pinagtsagaan mo kami turuan, binusog mo kami sa pagkain spiritual. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God.